Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikitang ang 235 ang naging score ng ginawang pag-atake ni Zheng Yang. Hindi naman makapaniwala si Mo Xiao dito. Halos naging double daw ang power ni Zheng Yang. At lumahod naman si Zheng Yang sa harapan ni Zhang Zuan at nagpakilala at nakiusap siya na tanggapin ni Zhang Zuan bilang mag-aaral. Sumagot naman si Zhang Zuan na ilagay niya daw ang identity niya sa crystal. Agad namang sumang-ayon dito si Zheng Yang. Sinabi naman ni Mo Xiao na kung alam lang daw niya ang talent ng teacher na ito ito daw sana ang kikilalanan niya bilang guro. Nagtataka siya kung bakit sa kabila daw ng galing nito sa spear techniques bakit hindi niya naririnig ang pangalan nito. Kaya nagtanong siya kay Zhang Zuan at sinabing ano raw ba ang pangalan nito. Sumagot naman ang ating bida at sinabing ang pangalan niya raw ay Zhang Zuan. Naguluhan ang dalawa nang marinig ito. Sinabi ni Zheng Yang na mukhang pamilyar daw ang pangalang ito. Sumagot naman si Mo Xiao at sinabing hindi raw ba ang pangalan ng pinakahuling guro sa Hongchan Academy ay Zhang Zuan din ang pangalan. Sumagot naman si Zhang Zuan na tama daw ito. Siya daw ay walang silbi. At nag-echo ang sinabing ito ni Zhang Zuan sa pandinig ng dalawa. Halos manigas na sila sa gulat at hindi makapaniwala rito. Nagsalita naman si Zheng Yang at sinabi kay Zhang Zuan na napakagaling daw nito pero bakit daw? Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing normal na daw sa mga tao ang magselos sa mga taong may talento. Kaya wag niya na lang daw itong intindihin. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa sarili niya na kung hindi daw dahil sa Library of the Heavens Path malamang negative daw ang score nito. Ang 0 daw ay maituturing na mataas para sa kanya. Nagsalita naman si Zheng Yang at nagsabing restore daw niya ang reputasyon ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag na daw niya ito alalahanin mag-focus na lang daw ito sa kanyang spear techniques. Yun daw ang pinaka-best na magagawa nito sa kanya. At bumalik na lang daw siya kinabukasan at wag itong malilate. Sumang-ayon naman si Zheng Yang dito at masayang nagpaalam. Nagsalita naman si Mo Xiao at sinabing naiinggit daw ito kay Zhang Yang dahil napakahusay daw ng teacher niya. Masayang-masaya naman si Zhang Zuan dahil may 4 na siyang mag-aaral. Tiningnan niya ang crystal niya, at napasabing mukhang malapit na daw itong maubos. Naglakad siya at sinabing kukuha daw siya sa logistics department. Ilang sandali pa nakarating na siya sa logistics department. Tumingin-tingin siya sa paligid at iniisip kung saan niya daw makikita ang tokens na crystal. Ilang sandali pa mayroong narinig si Zhang Zuan na boses. Hindi ba ikaw si Zhang Zuan ang pinakatanyag na guro sa Hongchan Academy? Ika nito. Nang lumingon sa likod mayroon siyang nakitang 4 na lalaki. Ang boses pala na nagsasalita kanina ay ang matabang na sa harap niya. Ito ay si Chen Biao ang director ng Logistics Department. Nagsalita uli ito at sinabing hindi ba dapat nagre-recruit pa daw si Zhang Zuan ng mag-aaral, bakit daw siya nandito? Naalala ni Zhang Zuan na ang dating nagmamay-ari ng katawan niya ay hindi daw nagdadala ng gifts kaya naman madalas itong bulihin ng matabang ito. Napagtanto naman ni Zhang Zuan na marahil ito daw ang dahilan kung bakit 4 lang daw na token ang binigay sa kanya. Nagsalita naman si Zhang Zuan kay Chen Biao na naubusan na raw siya ng token at kailangan niya daw makakuha nito. Nagulat naman si Chen Biao na naubos ang token ni Zhang Zuan. Humalakhak naman si Chen Biao dahil ang pinakahuling guro daw naubusan ng token ito raw ang pinaka nakakatawang joke na narinig niya. Nagsalita naman ang isang kasama nito at sinabing ang mga teachers nga raw na higit sa kanya isang mag-aaral lang daw ang nakuha. Siya pa daw kaya. At nakihalakhak na rin ang mga kasama nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na kung ayaw nilang maniwala makikipagpostahan daw siya. Sumang-ayon naman si Chen Biao at sinabing since mahirap lang daw ito ano ba raw ang ma-afford nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na ipupusta raw ang reputasyon niya. Sasampalin daw ng mananalo ng 3 beses sa harap ng public ang matatalo. At sumang-ayon naman si Chen Biao.
Nagsalita naman si Chen Biao na pag natalo naman daw si Zhang Zuan sasampalin daw siya ng 3 beses ng bawat isa sa kanila, at sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito. Ilang sandali pa makikita ang isang libro. Sinabi ng kasama ni Chen Biao na nakasulat daw dito ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga guro at mga mag-aaral. At makikita raw nila kung nagsisinungaling lang si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Chen Biao na gusto daw niyang makita kung ano ang gagawin ni Zhang Zuan mamaya. At tinanong niya ang kasama niya kung ano raw ba ang nakita nila. Sinabi naman ng kasama niya na totoo raw na may 4 ng mag-aaral si Zhang Zuan na kinikilala siyang guro. Ikinagulat naman ito ni Chen Biao. At inagaw niya ang libro at tiningnan ito. Sinabi rin nito na baka kinuha lang daw ni Zhang Zuan ang mga kahabag-habag na mga mag-aaral para magkaroon ito ng mga mag-aaral. Napangiti ito nang binasa nito ang libro at sinabing ang isang mag-aaral daw nito ay ang mag-aaral na may injured na mga binti na si Wang Ying. Nang ituloy niya ang pagbabasa nagulat siya sa nakasulat rito. Si Wang Ying pala ay ika-67 sa entrance examination at siya ay nagmula sa Wang family na isa sa 4 na main family ng Changshuan City. Nang nabasa niya ang pangalan ni Zhao Yae mas lalo itong nagulat. Ito ay pang-7 sa grade assessment at anak ng mayor ng Baiyue City. At nabasa rin nito si Liu Yang at Zheng Yang na parehong nasa top 100 ng Hongchan Academy. Nagturo ito kay Zhang Zuan at inakusahan ito na malamang gumagamit daw ito ng mga panlilinlang. Dahil kung hindi paano daw kikilalanan ng mga mag-aaral na ito ang walang silbing gurong katulad niya. Nagsalita naman si Zhang Zuan na maniwala man daw ito o hindi ang lahat daw na ito ay totoo. At ito na raw ang oras para tuparin nito ang kanyang ipinangako. Ngunit tinuya lang ito ni Chen Biao. Nagsalita naman ang mga ito na paano daw kung ayaw nila. Sinabi rin ng isa na ano daw ba ang magagawa niya sa kanila. Tumigil na daw si Zhang Zuan sa pagpapanggap nito. Kayang-kaya daw nilang bugbugin siya. Pupunta raw ba ito sa Office of the Academic Affairs para magsumbong? Sumagot naman si Zhang Zuan na ang ibig daw ba nilang sabihin hindi nila tuto pa rin ang napagkasunduan. Sumagot naman ang kasama ni Chen Biao ng oo, ano ba daw ang magagawa niya? Gusto raw ba ni Zhang Zuan na walang silbi na sampalin siya? Nagsalita naman si Chen Biao na turuan daw nito ng leksyon si Zhang Zuan pero wag daw itong patayin. Sumang-ayon naman ito at akmang sasampal kay Zhang Zuan. Nakangiting nagsalita sa kanyang isip si Chen Biao na ang lakas naman daw ng loob ng isang level 1 na nasa breath gathering lang na maghanap ng gulo sa isang level 4 body nourishing martial artist. Mukhang hindi raw nito alam ang sarili nitong mga kahinaan. Kaunting background lang. Mayroong 9 levels ng cultivation stages ang mga martial artists at ito ang mga sumusunod. Level 1, Breath Gathering. Level 2, Dantian Formation. Level 3, Chi Formation. Level 4, Body Nourishing Level. Level 5, Power Strengthening. Level 6, Acupoint Opening. Level 7, Chi Connection. Level 8, Grandmaster at Level 9, Supreme. Habang tumataas ang level, mas mahirap itong i-cultivate. At bawat level ay nahahati sa 4 na grades. At ito ay tinatawag na early, middle, late at peak. Bagaman ang ating bidang guro na si Zhang Zuan ay matalas ang paningin, ang cultivation base nito ay nasa peak level lang ng level 3 Chi Formation. At si Li Yuan na ngayon nga ay akmang sasampal na sa kanya higit na mas mataas ang level kumpara sa bida natin. Ilang sandali pa may tumalsik na dugo. Nagsalita naman si Chen Biao na ang utos daw kay Li Yuan bigyan lang ng leksyon bakit daw pinaluwa niya ito ng dugo. Nagulantang ang mga kasama ni Chen Biao sa kanilang nakita at sinabing ang dugo raw na tumalsik ay hindi kay Zhang Zuan. Ikinagulat naman ito ni Chen Biao. At nang lumingon siya ay nakita niya ang kaawa-awang estado ni Li Yuan. Hindi siya makapaniwala rito. Paano daw ito nangyari higit na mas mataas ang level ni Li Yuan kumpara kay Zhang Zuan. At hinamon sila ni Zhang Zuan.
Sambit naman ni Chen Biao na swerte lang daw ito at inutusan niya ang mga kasama niya na atakihin ng sabay si Zhang Zuan at sumang-ayon naman ang mga ito. Pinakit naman ni Zhang Zuan ang kanyang mga mata. At siya ay napunta sa Library of the Heavenly Path. Hinila niya ang 3 libro papunta sa kanya. At bumalik siya sa Logistics Department. Nang parating na ang atake ng kasama ni Chen Biao ay yumuko siya ng kaunti upang mag-counter at inatake ito gamit ang 2 daliri niya sa may bandang kilikili. Inilagan naman niya ang isa at inatake ito sa bandang likuran. At inatake naman niya si Chen Biao sa bandang katawan. Nangangatog ang mga katawan nila dahil sa atake ni Zhang Zuan. Ipinagpag niya ang kanyang mga palad at sinabing tinamaan daw niya ang mga ito sa mga life gate acupoints kaya humiga na lang daw muna ang mga ito. Kaunting background. Sinasabing halos lahat ng cultivator ay mayroong mga life gate acupoints na nagsisilbing kahinaan ng mga ito. Sinasabing kahit na ang isang bata ay kayang makapatay kapag ang atake nito ay tumama sa life gate acupoints ng isang tao. Kung kaya naman ito ang pinakaiingatang parte ng katawan ng mga cultivators, ni hindi nga nila ito ipinapaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. At kaya lang ito natuklasan ni Zhang Zuan ay dahil sa kakayahan niya na makapunta sa Library of the Heavenly Path. Napaubo naman si Chen Biao at nahihirapang sinabi nito na paano daw nalaman ni Zhang Zuan kung nasaan ang kanilang life gate acupoints. Natatawa namang sinabi ni Zhang Zuan na malamang sa Library of the Heavenly Path daw. Hindi niya raw inakala na hindi lang mga weakness ng mga cultivation techniques ang nakikita ng Library of the Heavenly Path kundi nakikita rin daw nito ang mga defects ng mga cultivators. Kahit daw galing siya sa Earth at wala siyang alam tungkol sa mga techniques ang talunin daw si Chen Biao ay napakadali. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabi kay Chen Biao na tumaya daw ito kaya dapat tuparin niya ang napagkasunduan. Ba't nag-abala pa daw itong lumaban? Sumagot naman si Chen Biao at sinabi kay Zhang Zuan na bilang guro na may pinakamababang level maaakusahan daw itong umatake sa ibang mga guro in public at matatanggalan daw ito ng qualification. Kinumpirma naman ito ng isang kasama ni Chen Biao at sinabing lumahod daw si Zhang Zuan sa harap nila, at hayaan nitong bugbugin nila, o matatanggal siya. Dumagdag naman ang isa na pag natanggal daw si Zhang Zuan sa academy hindi na raw ito maaaring maging guro uli. At papatayin daw nila si Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan sa mga ito. Ngayon daw ay gusto na nilang sumunod sa rules dahil hindi nila kayang lumaban gamit ang lakas nila. Kung ganun daw susunod din daw siya sa rules. Sinabi niya na si Chen Biao daw ay ninakaw ang treasure ni Mr. Chen Ming, kalahating taon na ang nakalilipas. Ginamit niya daw ito upang pasayahin ang kanyang kerida. Si Mr. Bailin naman, nagpakamatay daw ang mag-aaral nito 3 taon na ang nakararaan dahil sa ginawa niyang pang-iinsulto at pagpapahirap dito. At madalas daw siyang minumulto nito sa kanyang pagtulog. At si Mr. Du Chun naman, upang makuha daw niya ang isang bagay na pag-aari ng kanyang mabuting kaibigan nilason daw nito ang wine na kanyang iniinom at pinatay upang makuha ito. Nagulantang naman ang 3 nang marinig ito dahil wala rong ibang nakakaalam tungkol dito. Paano daw ito nalaman ni Zhang Zuan? Lumahod at yumoko sila sa harap ni Zhang Zuan at humingi ng tawad, nagkamali daw sila. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing hindi niya raw i-expose ang mga ginawa nila. Pero kung gagawin daw nila ulit ang mga malulupit na mga bagay na iyon sa hinaharap pagbabayaran niya ang mga ito. Sumagot naman si Chen Biao na hinding-hindi na raw nila ito gagawin ulit. At ibinigay ni Chen Biao ang isang kahon ng tokens na gustong kunin ni Zhang Zuan. Maaari daw ito bumalik at kumuha ulit ng kahit ilang gusto niyang mga tokens sa hinaharap kung kakailanganin niya ito. At nagpaalam sila. Napatawa na lang ng tahimik si Zhang Zuan dito. Nag-post naman si Zhang Zuan at nasisiyahan niyang sinabi na mukhang ang pagpunta niya raw sa mundong ito napakabuti para sa kanya. Pangarap niya daw na magkaroon ng ganito kagandang buhay. Ilang sandali pa nakita ni Zhang Zuan ang 3 mag-aaral na nagkakagulo.
Nagtataka naman si Zhang Zuan, ano ba raw ang nangyayari dito? Huwag niyo akong pigilan, hayaan niyo akong mamatay, gusto ko nang mamatay, sambit ng matabang mag-aaral. Naiinis naman ang isang mag-aaral at nagsabing kung gusto daw nitong mamatay wag daw itong kumapit sa kanya. Sumigaw siya na bitawan daw siya ng mataba. Nagsalita naman ang isa at sinabing kumalma lang daw sila dahil maaari daw itong mapag-usapan. Kung gusto raw nitong tumalon sa lake choice niya daw yon. Pero hindi niya raw kailangan hilain yung isa at idamay. Mahinahon namang sumagot ang mataba at sinabing sige, makakaalis na daw sila. Ilang sandali pa, sinunggaban ng mataba ang isang mag-aaral sa paa at sinabing wag daw siyang hawakan nito dahil ayaw niya na dong mabuhay. Sumagot naman ang isa at sinabing hindi naman daw siya ang humahawak dito, ito raw ang humahawak sa kanya. Sumigaw naman ang isa at sinabing mahuhubaran na daw siya. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan sa nasasaksihan niya, napakagulo daw ng mundo, ano ba raw ang nangyayari doon. Tumalikod siya at sinabing mas mabuti pa raw na ipagpatuloy niya na lang ang pag-recruit ng mga mag-aaral. At napansin siya ng mataba, ilang sandali pa lumapit ito kay Zhang Zuan na base raw sa suot nito mukhang guro daw ito habang nakahawak sa paa ni Zhang Zuan. Napamura na lang si Zhang Zuan dito. Tinawag niya ang dalawang mag-aaral ngunit nagpasalamat lang ang mga ito at nagpaalam. Bitawan mo ako, sambit ni Jin. Umiiyak namang sumagot ang mataba at sinabing hindi raw maaari. Siya raw ay 10 beses nang nabigo na magkaroon ng guro. Ito na raw ang huling araw ng recruitment at nagmakaawa ito na tanggapin ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabing kung gusto niya raw tanggapin nito bilang mag-aaral ipakita niya raw ang kanyang kakayahan. Ano ba raw ang silbi ng paghawak nito sa kanyang binti? Sumang-ayon naman ang mataba dito. Ilang sandali pa naglabas ito ng mga ladrilyo. Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na tumingin daw ito sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na ano raw ba ang gagawin nito. Ilang sandali pa, isa-isa nitong binasag ang mga bricks sa kanyang ulo, katawan at mga binti. Napasambit naman si Zhang Zuan na sinasaktan lang daw nito ang sarili niya. Ilang sandali pa napunta na naman si Zhang Zuan sa library. Nagulat naman siya nang makita niyang mayroon na namang nagawang libro ang Library of the Heavenly Path. At mukhang ang mabangis na training daw ay isang uri din ng martial arts. Binasa niya ang libro na tungkol sa mataba at nalaman niyang ang pangalan pala nito ay Yuan Thao. Ito ay isang rogue cultivator mula sa Duwang City. Isa siyang martial artist na nasa early level 1 breath gathering stage. At mayroon itong 18 kahinaan. At ang number 1 dito ay hindi pa nito na-activate ang kapangyarihan ng bloodline nito na Ancient Rhino Horned Dragon. At ang pangalawa ay ang pundasyon nito ay napakababa, para sa kanya para makultivate niya ito ng maayos. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mukhang bloodline lang daw ang mayroon ito, nakakaawa raw ito, ilang sandali pa may na-realize siya.